sa isip at sa gawa. Ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaya sikmurahin at magtawanan. May pamilya kumakain na kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala pang panglugaw. Bakit ganito kababaw? Isang pagkain nilang ang dadamputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng pamatay? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bahay. Mga bata na ang dapat ay ginagawin maglaro, pagtos ay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis. Kalyo sa kamay at paan naman hirang matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang humunting braso, bagkus isang taong gulang ng kapatid na may baso sa harapan na nagbabakas sa galing na yan. Bariyang pagpili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinuno bago mamatay at magkasakit, sa sarap ng buhay sa akin kayo ay makinig. Doon mga kaigsuunan, nung panginaw ka mo, doon ang idala ang mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko na ipahibalo ang mga istorya na nagagahita mo sa panwagisat nato. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang pangdigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at dukha? Sa pananaw ang kapalit ay hapis at pagluluksa. Pare-parehong sundalo, Musliman o Kristiyano, ilan ang masawi? Di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng atao na sinarado. Yan matalaga ang sumpa dito sa lupang pinangako, respeto at pagmamahalan ay pilit na tinatago. Lawin hindi makadapo, may pakpak na limitado at nakakulong sa selda. May walang susing kandado. Kailan kayang matatapos ang pag-agos ng dugo at ang kapayapa ay mahawakan ng buong buo? Yan ang kwento o tanong na pilit na humahawi sa bawat taong bahagi na botawat na hinapit. Doon mga kaigsuunan, nung panginaw ka mo, doon nakidala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko na ipahibalo ang mga istorya na